ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Sabi ni Recollectados, Bro JD, tama po ba ang analogy na ito sa Holy Trinity? Yes. Itlog, wait lang, itlog, may balat, puti, dilaw, yun. Sa itlog, may balat, puti, dilaw. Sa tubig, may likido, yelo, singaw, isang tubig. Tatlong anyo, tao, may isip, puso at katawan, isang tao. Tatlong aspeto. Ano? Para sa'yo bro, tama ba to? Mali. Sa akin kayo, parang hindi tama eh. Redundant naman yung mga analogy na yan. Yung simple, yung itlog, pwede yung ginagamit talaga yung itlog. Kasi, ang Diyos kasi not separated. Hindi separate. Yan ang tandaan natin. Kahit tatlong personas lahi, hindi sila. Hindi man separated yan eh. Iisang itlog lang talaga yan. Pag bukas mo, andun yung shell, andun yung puti, andun yung dilaw. Kaya pwede mo siya i-analogy sa Trinity. Pero yung tao may isip, hindi, mali siya. Mali, no, na i-ano mo yung Diyos kasi. Pero ganito rin kasi, sa Bible kasi, ginamit din kasi yan, lalo na sa Old Testament, si Panginoong Jesucristo at ang Holy Spirit, ginamit sila as hands of God. Sa Isaiah, sa account ni Isaiah 49 to 53, chapter 49, chapter 50, 51, 53, ginamit dyan ang Diyos anak bilang yung hand of God. Basahin na, nakalimutan ko, 49 ba yun? Basahin Isaiah, ginamit din yan na yung part, no? Kasi kung titiisin natin, kung unawain natin si Panginoong Jesucristo kasi Word of God. Salita siya ng Diyos eh. So parang parte siya ng Diyos. No? Word of God siya. Kaya nga siya, word siya sang salita ng Diyos. So, parang maano mo rin siya, pero kasi parang parang makaka-establish tayo ng doubt. Kaya wag na lang, doon na lang tayo sa simplification. Yung itlog, okay na yung itlog na, yung kay Brother Jando, pwede yung kay Brother Jando, yung sinabi ni Brother Jando nung nakaraan, na yung pamilya, yung tao, di ba? May isang pamilya, pero tatlong persona, anak, ama, at ina. Pwedeng ganon. Kasi sa Biblia kasi... At saka walang salungatan. Walang salungatan. Sila eh. Salungatan. Pwede yun, lang na analogy na masabing kumplikado. Kahit naman siya, pag tanongin ka kasi, hindi mo siya masagot, dilema. Problema kasi hindi mo kayang tindigan yung mga pinapaliwanag mo. Diyan po mawawala ng tiwala yung pinapangaralan mo. Kinocomplicate mo yung isang bagay. Ang dami mong, tao, may isip, may pero isang tao lang. So, pag may mga tao, kapatid, Recollectados, pag magtanong, yung umusisa, grabe mo umusisa. Kasi, nangaral ka ng ganyan, dapat alam mo yan, tindigan kahit saan ka dalhin. Pag hindi mo yan matindigan, sasabihin sa'yo nang nagtanong sa'yo, nag-ano ka lang pala, nangangaral ka na hindi mo alam paano tanungin. Lalong-lalo na yung talagang mga tao na mausisa. No? Yung gusto malaman ano ba talaga ang konsepto niya pinapaliwanag. Yung itlog kasi madali yun. Isang shell, isang itlog lang talaga. Pagbuksan mo yung itlog, may puti, may shell, may dilaw, so tatlo. May tatlong realidad. So yan ang Diyos. Ang Diyos iisang persona lang, isang persona. Ang Diyos iisang being lang, one being, iisang nature. Pero may tatlong persona. Ama, Anak, at Holy Spirit. So yung mga ganun lang na bagay, kapatid, na madali mo siyang i-explain.
Wag mong pahirapan kasi hindi nga natin masisid yung talagang ano si God eh. 'Di ba? Kung ano lang yung ibinigay sa atin na aral ng simbahan na masimplify, madali siya maunawan, wag na nating i-complicate. Ang dami mo nang sinasabi na ang isa lang ang wag niyong gamitin. Ang daming gumagamit ito para daw copy mix. No, hindi po. Mali po 'yan. No, yung parang coffee mix daw na yung ibang mga Trinitarian, parang coffee mix daw, may kape, may gatas at saka asukal. Pero isang kape lang, mali po kasi nilagay lang kasi yung tatlong ingredients sa isang plastic. Ang Diyos wala pong pinaglagyan. No, wag tayong gumamit ng mga analogy na hindi pasok sa kalikasan ng Diyos. Yan po ang tandaan natin. Kinakailangan wala siyang hindi may kumpara ba? Kasi Tsaka magkaibang bro, magkaibang uri yung yung kape, gatas, oo, at sugar. Magkaiba yun. hindi siya parehas. Para si Brother Jared ba, pag-ratings natin si Brother Jared. Pinagsama-sama lang pag-ratings yun. natin. Hindi talaga sila magkasama. Pinagsama-sama lang Parang yun. pwede, Oo. yung iba ginagamit naman yung mangga. No? Yung Oo, mangga. yung mangga, yan, pwede yung mangga. Pwede May mangga. buto, may balat, tsaka mayroong yung laman. So yan po, Mangga iisang ginagamit lang yun. siya, iisang katotohanan lang, pero pag binuksan mo na, mayroong tatlong realidad. Yes, but ang sa simbahan dyan, ang totoo sa simbahan dyan po, ang ginagamit talaga yung family. Pag sa church teachings natin, pag nag-ano sa catechism natin po, pag nabasa nyo yan tungkol sa Trinity, ang paliwanag po ng simbahan is all about the family. Na there is father, there is mother, and there is a son. Pero kahit saan mo siya dalhin, family lang talaga tawag doon. Hindi families. Hindi families. So pag sinabing family, doon siya may tatlong yun ang pinaka ng simbahan sa mga nakikinig ngayon. Paano mo siya ipaliwanag yung Holy Trinity? It's like God is like a word of family. A family, no, kahit ilang pamilya yan, kahit ilang pamilya yan, family pa rin yun. Halimbawa, Santos family. Santos pa rin yan. Hindi siya pwedeng Santoses, no? So, Santos family pa rin. Hindi Santos families. Hindi ganoon. Correct. So, Santos family lang yan. Kahit sabihin mong kung sino maraming man kami, Santos family pa rin kami. Iisa lang kami, Santos family. Family lang, isang pamilya. So, yun po yung pwede nating doon, no? Medyo sila, no? Hindi masyadong sila sa pamilya eh. Actually, pwede rin yun, no? Pero 3-in-1, malabo siya dahil yun, separate talaga na pinagsama. Hindi kagaya ng natural na nandun yung tatlo ba? Ang itlog, nandun yung tatlo. Yung mangga, nandun yung tatlo agad-agad eh. Pag nandun na kaagad yun eh. So, but ang pinaka ng simbahan, ano ba yung turo ng simbahan? Diyan, paliwanag, family. God is like a family, no? May father, may son, tapos yun nga, yung spouse is the Holy Spirit. Yun po kapatid. Okay, at mo na ibigay mo na kay Brother Jared. Brother Jared, Almasora, good evening sa iyo, Brother Jared. Yan, good evening, Brando, Bro Angel. Hello, Bro Angel. At kay Bro Yesumar. Magandang gabi sa inyo. Congrats sa mo, Bro Jared. Congrats sa iyong Facebook page at talagang maraming sumusunod sa iyo. Laki ng mga views niya, ni Brother Jared. Natatawa ako sa kanya kasi mayroon pa siyang pa-action, nakatalikod muna. Madrama si Brother Jared mag-vlog eh. Napanood ko kayo, bro. Ano? Napanood ko kayo, bro. Magbabalik si Jared dito ngayong Bro, John Ray. Magbabalik pala si Jared sa Tagbilaran. Kailan yun yung debate nyo ni Bashir, bro? Sa 28, bro, ngayon, ang plano ni Bashir sa Kaging, nangihingi siya ng permit ng venue para makita niya daw at para sure daw. Pero anong tema niyo, bro? Ayun at patutunayan niya ayon sa Biblia at Quran na si Kristo'y tao, hindi Diyos. Tao, hindi Diyos.
Sa ano Ayun yan? na Sa sa Biblia 28? at Quran. Maganda yan. Maganda Oh, yan. sa Tagbilaran gaganapin yung kanilang debate. So, hindi ko alam kung saan ito mangyayari yung kanilang gaganaping debate. So, tanungin mo si Pula Lima, Brother Jared, kung ano yung response niya dyan, saan yung exact venue, at kung maaari makita ka ng kopya ng permit. Kasi hindi ko na kasi pag ako nakipag-debate dyan, hindi na humihingi ng permit eh, Yung, kasi yung dati yung ano bro, yung dating pwesto, wala na ba yun? andun lang naman yun. Yung ganito kasi yan eh. Yung truck kasi, pag nandyan yan, automatic talaga na naka-display ka talaga dyan. So, ano May yun truck natin pala yan, brother? yun? May truck yun. Brother Jared, tanongin mo sa Brother Paul Lima kung saan ang exact location ng inyong magiging debate. Sige bro, walang problema kasi pati si Rashid Indasan bro, nag-aamon rin. Chat sa akin ng chat kahapon. Tapos kanina, may gumamit nung number ko, umorder ng larawan ni San Isidro Labrador at dito ipinadala sa bahay namin. Ang dami mo ng Diyos-Diyosan dyan ah. Oh, Ano bro, pinagtripan yung number ko bro. Ang ginawa, may darating na naman ngayong parcel. Umu-order sila ng umu-order ng parcel, pinadadala dito sa bahay. Di ko nagbabayad. Bro. Ano? Yung pupuntahan sana namin si CJ Texon David bukas, hindi na matutuloy bro. si Kami bukas bro. Oh, sige, tapos Yan, maganda yan. Maganda yan. Ano yung pag-uusapan niyo ni si G. David? Bale, hindi niya pa to alam. Isusurprise ko na lang kasi alam ko ang ugali nito ni CJ David. Blinak ako sa Facebook, bro. Hindi yan sumasagot ng mga ano bro. Matagal na namin yung inano. Hindi yan, wala pakialam yan. Nakita ko na yung location ng church nila. Nakita na namin. Meron na kaming pamasahe kahit papunta lang doon. Kahit hindi na makabalik. Ingat baka yung mga supporters bro, niya. Bro, yung bawat isa sa inyo nagre-record bro. Hindi pwede ikaw lang nagre-record. Dapat kayo tig-isang record kayo. Pag pinunta nyo yung ano ni si G. David, at kayo magpaalam ha na gusto niyo siyang makausap, gusto niyo meet, kausapin niyo siya, ganon. Para hindi kayo... Dito, bro, nakausap ko yung kaklase niya dati. Ito pala yung pasikat sa school. Gusto niyo pala nasa kanyang attention ng mga teacher. Kaya hindi na ako magtataka sa yung tinataparan ng ikalawang timpleter school hanggang 5 na kaaling sabay nung pagdating ng kaalaman sa 12-4 Daniel, talagang lalabas itong si CJ David. Nasa hula. Napanood mo pala bro, yes, yung ano yung video. Ibig sabihin bro, nakausap mo yung kaklase niya? Nakausap ko at sinabi sa akin yung buong detalye ng buhay ni CJ David, tapos yung ugali niya, tapos yung, kung saan siya nakatira. Tapos ngayon, yung church niya, sinabi sa akin. Ano pa ng classmate niya bro? Ano pa ng classmate niya? Catholic rin bro, taga-Antipolo ngayon. Nalimutan ko yung pangalan pero yung conversation namin ang haba. Inalam ko talaga yung details dito kay CJ. Ito pala nagtalang ng Biblia, naging sugo ng pastor. At yung pangalan ng sekta niya, Amazing Grace Church. Palang so kasi pastor na yan bro pastor na yan, pasado na yan sa meron yan kasi silang mga parang theology school nila na kapag na-graduate sila, automatic pastor na. Kaya meron na silang mga titulo ng mga reverend. Kaya ngayon, pagpunta ko Manila, meron rin naghahamon yung alagad ni, kilala niyo ba si Ben Ante, yung senador ba yun? Ha? Senador? Hinahamon ka? Yung alagad lang bro, yung alagad. Yung pastor nung parang senador yata sa Quadcom, si Ben Abante. Si Villanueva? Ben Abante bro, si Abante, yung nasa Quadcom. Hindi senador, Baptist yun, congressman. Congressman lang bro. Hindi senador, congressman. Ayun, hinahamon kasi si Bro Jay, rinap dun sa ano nila, tinrap dun sa kapila nila. Baptist yun ba, Baptist? Nabalita ko, naghahamon, pupuntahan natin sa Ayala, tapos subukan din natin makapunta kay CJ Texon David. Kasi dito bro, naubos na talaga, nawala na. Kaya ang ginagawa, piniturmission na lang ako. Kahit nagkalak
Sabi ko dun sa kapatid nila, kumuha ng malaking Ano? Sabi, pag hindi mo tinutay yung video, ibabato ko sa Alo. ito. Sino nagsabi niya, si? Yung mga youth ng born again yata yun kasi binidyohan ko yung nila, nag-live ako. Binidyohan ko yung schedule ng pagsumba nila. Sabi ko, tingnan nyo ito mga kapatid, nakakatuwa. May schedule sila dito. Sabi, burahin mo yung video, kita ka sa CCTV. Tapos pag hindi mo unan na yan, susuntokin kita. Tapos mayroon ng malaking bato. Tapos tinitigan ko lang ng masama, bro. Sige. Kung ako kaharap no, sabihin ko, sige, ibato mo sa akin yan. Videohan nyo. Be, ibato mo. Ibato. Halika, 1, 2, 3. Wag nating ipaabot sa mga ganyan. Yan ang pinakaiwasan natin kasi Kasi yung ginagawa kasi nila kasi, mahilig sila kasi tumira. Ngayon, dapat sila nang gumagawa ng ginagawa nila, gugulantangin tayo. Sige, babatuhin mo ako. Mag-video kayo. Sige, batuhin mo ako. Naka-video, batuhin mo ako. Sige, go. magpapabato ka talaga ha. Batuhin mo ako. May mga video. Sige. Magdadalawang isip yun kasi may mga video. I-live nyo. Makukulong siya. Sige, i-live nyo. Para sige, videohan mo ko. Sige, go ahead. Bato! Gano'n na sila dito, bro. Sobrang init ko na dito sa amin. Maniwala ka, bro. Kasing init ng kumukulong mantika. Ingat palagi, Brother Jared, kasi baka magkaroon ka ng mga kaaway personal dyan. Ingat lang. Ayun lang. Kaya yung mga born again na nangangaral sa plaza, wala na. Nandun na sila sa dagat. Kaya pala wala Doon na lang. sa kanila. Wala sa dagat naman. Naliligo na doon. Naliligo. Yung palagi sa simbahan nyo na wala na. Wala na, bro. Sa awa tulong ng Diyos. Kaya talaga, ikaw talaga binigay ka talaga ng Diyos dyan para mapigilan yung mga yan. Kasi poison sa, poison sa mga kabataan yan eh. Ayun nga, bro. Pag marinig yan sila, pwede kasi silang paniwalaan eh. Pati yung guard ng simbahan, naririnig na rin sa kanila, bro. Talaga, Naririnig na rin. limado na rin sa kanila kasi may nag-adoration. Malapit lang kasi yung adoration chapel. Tapos nag-iingay sila. Nag-iingay sila doon, bro. Bawal pa naman maingay sa adoration. Wala talagang walang mga modo, walang respeto ba? Hindi na nga nila baluarte yun, tapos mag-iingay pa may adoration doon. Ganoon sila ngayon, bro. Tapos, Dami alam ko na nila yung takbo nila dito, bro ang nangangaral sila, Huwebes, Biyernes, Sabado. Wala sila ngayon. Sabado, ibig sabihin, ilang linggo ko na silang hindi nakikita, umalis na talaga sila dito sa plaza. Kaya salamat sa Diyos. Ngayon, nandun naman sila sa dagat, pupuntahan ko sila siguro sa 1 linggo. Bro Jared, since nakilala kita ba, wala ka talagang ibang kulay na damit na puro puti. Mahilig sa puti si Jared. Kala nyo. Buhat nung nakilala kita, hindi pa ako nakakita sa'yo nagsuot ka ng ibang kulay. nung nandito yan sa sa Bohol, meron siyang itim na sinuot pero yung cute yung Catholic until the end yun. Suot niya yun. Pero nung kami nasa Cagayan de Oro, lahat ng damit niya sa bag, puro puti. Ayan nga, napakahilig sa puti ng batang ito. Wala, bro, kasi ito talaga yung yung hiyang sa akin na damit na pero pag bagay naman sa iyo, napansin ko lang na palagi nakaputi si Brother Jared. Talagang puro puti talagang hilig mo na damit ba, no? Puti talaga, bro. Kaya yung mga iba kong damit, hindi ko sinusuot. Lahat mo. Kaya pag aalis ako, gagayak lahat yung puti lahat, bro. T-shirt puti, polo shirt puti, lahat puti, bro. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.